sa basura, parang initsapwera, ching 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 ang kakayahan at pagkatao ni number 1 senator na si utol nating hudlom Robin Hood Padilla. Dahil tuluyan na nga hong nawala kay number 1 senator as a chairman ng constitutional amendments ang pangarap niyang mamuno sa pagbabago ng ating saligang batas. Lalo pat ngayon guys, talagang putok chika bum bum. Yan, nakikita nyo naman. Pinag-uusapan na babaguhin ang ating saligang batas para baguhin itong economic provision. So, ngayong Lunes na nga guys, magkakaroon ng hearing sa RBH number 6 para amyendahan ang economic provision ng committee na pinamumunuan na ngayon guys ni Angara dahil, mukhang wala ata sa katinuan at nakikita nilang wala silang tiwala kay number 1 Senator Robin Hood Padilla kaya pinili nila itong si Angara na mamuno ng committee. Alam nyo guys, ang sakit nito sa part ni utol nating hudlom na bumuo ng subcommittee ang Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Mig Zubiri na under na ngayon ni Sani Angara without consulting dito sa chairman ng constitutional amendments and revision of codes na chairman itong si Robin Hood Padilla. Hindi siya kinonsulta guys. Ang sakit nito. Well, ilihis muna natin yan guys stay put muna tayo sa topic na yan. Ngayon, gusto kong malaman kung ano nga ba ang opinion or side comments ni number 1 Senator Robin Hood Padilla na itong kanyang mga original kakampi, which is yung mga DDS, ay parang taliwas na sa gusto niya na mangyari. Kasi si Robin Padilla pro-chacha, reformist yan. Na dati, ganun din naman yung Senado. Sila Bato, yan, sila Bongo, nung panahon ni Duterte, na magkaroon at sinusulong from the very moment, from the very start, itong si Robin Hood Padilla, ang charter change. Ngayon, gusto kong malaman ang kanyang opinion na, diba, ang kanyang mga kakampi ay tutol na sa charter change. Gusto kong malaman kung ano nga ba yung kanyang side comments. Masakit din ba na iniwan ka sa ere ng mga kagrupo mo? Masakit din ba na ikaw na lang ang lumalaban? Masakit din ba na hindi ka na nila pinapansin dahil ikaw ay nabubul na si Mima, pro-charter change? Diba? Pero anyway guys, kung masakit ang maiwan ng kagrupo, mas masakit guys, yung ikaw yung chairman ng constitutional amendments pero hindi ikaw yung gusto nilang mamuno. Diba? Nakaka-hurt yun. Yung ikaw yung nandyan pero iba yung gusto. Yung tipong gustong ipamukha sa'yo ni Senate President Miguel Zubiri na sige, umupo ka na lang dyan, kaya na namin to. Pinapamukha niya sa chairman ng constitutional amendments na pasensya na, bawal talaga bobo dito. Usapang matatalino to, hindi ka belong. Diba? Kumbaga sa madaling sabi, ganun na guys yung gustong ipamukha ni Senate President Mig Zubiri dito sa chairman ng constitutional amendments. Pero syempre dahil labag sa batas ang magsalita ka ng against sa kasama mo or makasakit ka ng damdamin, diba? Syempre dinaan nila na lang ito sa may pa-please. So, kakausapin ko itong si Robin Hood Padilla sa eksenang ganap. Parang gano'n na lang yung ginawa nila. Para hindi naman masaktan ng todo-todo itong si Robin Hood Padilla. Kasi guys, halatang halata naman na kinuha nila itong si Sani Angara because una, lawyer. Tapos pangalawa, ay merong alam, diba, about dito sa hinahawakan ni chairperson ng Constitutional Amendments and Revision of Codes na si Robin Padilla. Mas alam nila na mas bihasa itong si Sani Angara kaysa kay Robin Hood Padilla. Pero ito yung pinaka-biggest question ko kay number 1 utol nating hudlom na number 1 senator. Bakit ka pumayag? Na ginanon ka lang nila?
Hindi ako guys nagduduk-duk demonyo dito pero gusto kong marinig yung side ni Robin Padilla kasi hindi man lang siya nag-comment, no comment siya, umuo na lang siya, 'di ba? Ganyan talaga basta walang alam, 'di ba? Oo na lang, sige. Kumbaga sa isang grouping sa research, mag-aambag na lang ng pansit canton, tapos 'di ba? Ganun lang. O yan. So ngayon gusto kong tanungin, bakit ka pumayag, Senator Robin Hood Padilla? Wala ba silang tiwala sa kakayahan mo? 'Di ba? Or talagang wala ka lang talagang alam at alam mo sa sarili mo na wala kang mayaambag kaya nanahimik ka na lang at hinayaan mo na lang na parang insultuhin ka nila sa madaling salita. 'Di ba? Nasaan yung delikadesa mo? Kasi insulto yan para sa'yo kung nakikita mo. Kasi from the, di ba nga, kagaya na sinabi ko kanina, from the very moment, from the very beginning, from the very start, ito na yung binoboses mo. 'Di ba nung hindi ka pa senador hanggang sa naging senador ka, ito na yung binoboses mo, yung charter change. Hanggang sa maupo ka, nagkaroon ka na ng mga hearing, ng mga ginawa, nagkaroon ka na ng effort, lahat-lahat, nagkaroon ka na ng oras, tapos at the end of the day, walang suporta na nakuha ikaw doon sa Senado. And ngayon, desidido na ang Senado na magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon, sa economic provision. Abay, bakit hindi na ikaw yung kinuha nila? 'Di ba? Hindi na ikaw yung gusto nila. Number 1 senator ka pa naman, pero parang literal na sa madaling sabi, wala ka ding maiambag. So, ano na lang yung trabaho mo ngayon? Tumunganga. 'Di ba? Tapos konting attend sa session or attend sa debate, yun na yun. Sayang naman ang sinusweldo sa'yo ng taong bayan kung wala kang kwenta. 'Di ba? Hindi kasi guys, ganito si Robin Padilla kasi, gusto niyang mangyari, pag-usapan yung length and term ng presidente at mga senador. Balak niya pa ngang gawing 54 ang senador. So, unang-una dyan, kaya I think na hindi na siya kinuha kasi nga, wala din naman sa hulog yung gusto niyang mangyari. Ang mga senador kasi, ang gusto, economic provision lang. Hindi pa pakialaman yung hindi pa pakialaman yung length and term ng isang halal. Basta ang papakialaman lang dito is yung economic provision para ho sa business, 'di ba? Para magkaroon tayo ng foreign direct investor sa bansang Pilipinas. So, para magkaroon ng work, sa madaling sabi, kasi yun naman yung purpose ng economic provision. So, itong si Robin kasi, I think, parang magiging sagaba lang ata itong si Utol kong Hudlom sa kanilang mga, sa plano, kasi mapapahaba yung discussion, kapag pag-uusapan pa yung length and term, magkakaroon pa yan ng debate. So, I think na minadali na ito ni Senate President Mig Zubiri para magdiretso na tayo sa usaping economic provision, abay hindi na kinonsulta itong si Robin Hood Padilla. Pero guys, insulto to kahit paano kay Robin Padilla. Siya yung bumuboses sa charter change. Gusto din naman ni Robin Padilla ang economic provision, pero sa kabilang banda, gusto niya napahabain ng length and term, 'di ba, ng isang politiko. Tapos yung mayor ata, gagawin niyang mayor, congressman, gagawin niya atang 4 terms na ang dati 3 lang. Tapos yung senador, gagawin niyang 54. At yung tawag doon, presidente 2 beses tatakbo bilang pagkapangulo at 1 vote lang sila. So, pare silang mananalo, 'di ba? 1 vote lang. So, maganda din naman ang layunin ni Robin Padilla sa economic provision, pero yung pag-usapan yung length and term, medyo tagilid dyan yung Senado. Kaya, I think na hindi na siya kinonsulta dito kasi makakaabala pa siya, mapapahaba pa yung discussion. Pero sa madaling sabi, sakit naman ata sa bangs. 'Di ba? Na ikaw yung nandyan, pero iba yung kinuha. Sakit naman. Robin, bumoses ka kasi. Well, hindi naman buboses yan. Wala din namang alam yan Kaya nga yung Senado nawala ng respeto sa kanya, 'di ba? Hindi na siya kinonsulta or whatever kasi nga wala nang respeto sa kanyang Senado. Biruin mo, nag-aangas, wala naman palang iaangas. Kung magsalita, kala mo may alam pero wala naman pala sa hulog. Ang babaw ng mga binibitawang salita. Pero tama din naman na si Sani Angara yung kunin kasi unang-una nakakaintindi ng English. Pangalawa, may alam. Unlike dito kay Robin Padilla na puro lang bunganga, puro lang satsa, pero wala namang kaalam-alam.
Pero masakit yun ha, kasi ininsulto nila ang pagkatao mo. Lumaban ka, Robin. Char. Lumaban ka. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.